Ilang pampublikong sasakyan ang natiketan matapos makitaan ng paglabag ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation. Live mula sa Pasay, may unang balita si James Agustin. James, gaano karami ang natiketan na yan? Maris, good morning. 5 jeepney driver na yung natikitan sa naging inspeksyon ng mga tauhan ng SAIC sa bahagi ito ng EDSA malapit sa kanto ng Taft Avenue dito sa Pasay ngayong umaga. Sunod-sunod na pinara mga tradisyonal na jeep at ininspeksyon ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC. Unang jeep pa lang nakitaan na ng paglabag. Kalbo ang mga gulong pati ang reserba nito. Kinumpiska ang lisensya ng driver at inisyuhan siya ng Temporary Operator's Permit. Ang isang jeep na diskubre na sira ang brake lights. Hindi rin pinalampas ang isang jeep na may nakasabit na isang pasahero sa estribo. Paliwanag ng driver, hindi niya alam na sumabit ang pasahero dahil maluwag naman sa loob ng jeep. Agaw pansin naman Maris ang isang jeep dahil sa manok na nasa hood nito. Hindi siya tinikitan dahil dyan pero nakiusap ang mga otoridad na tanggalin ito. Pero ang driver may paglabag pa rin dahil sa putpod na reserbang gulong at sirang brake lights. Chinek din ang mga dokumento ng mga sasakyan gaya ng rehistro at prangkisa. Dahil naman sa operasyon, nagbabaan ng ilang pasahero ng jeep. Ang iba naman ay intindihan daw kung bakit ito kailangang isagawa ng SAIC. Humingi ng pasensya ang mga otoridad sa konting abala na naidulot sa mga pasahero. Okay lang naman po kasi para safe rin sa amin. Okay lang po for safety purposes naman para sa ikaliligtas ng pasahero. Dito natin inuna sapagkat dito po yung maraming mga pampublikong transportasyon na marami pong naisusumbong sa atin ng ating mga kababayan na nagkakaroon po ng paglabag doon po sa roadworthiness. Marami po tayo napapansin na mga bumibiyahe na may mga depektibong parte ng kanilang mga sasakyan. Samantala Maris, nagpapatuloy operasyon ng SAIC sa bahagi ito ng EDSA dito sa Pasay at bukod doon sa 5 jeepney driver na nabanggit natin, may isang taxi driver pa na dumagdag na natikitan din dahil pudpod yung 2 gulong. Yan ang unang balita mula rito sa Pasay City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Pasinsabi po, tubig mula umano sa landfill ang nagpabaha sa Rodriguez, Rizal. Kaya mga residente nagrereklamo dahil sa umaalingasaw na amoy. May unang balita si EJ Gomez. EJ! Maris, puyat at trauma ang sinapit ng mga residente rito sa Sagingan 2, Rodriguez, Rizal. Pinasok kasi ng lampas taong baha ang kanilang mga bahay. Tignan nyo, pinasok na ng tubig ang babuyan namin. Nalubog na naman ang Sagingan 2 kung kailan walang ulan. Ganyan ang gumising sa ilang residente ng sitio Sagingan 2 sa Rodriguez, Rizal pasado alas 12 ng madaling araw kanina. Pinasok ng baha ang mga bahay pati na ang ilang kulungan ng baboy. Ang baha may kasama pang mga basura. Grabe, lubog na yung mga motor. Perwisyo, tignan nyo, ang dumi. Sobrang itim ng tubig. Apakabaho. Sa isang video, kitang rumagasa ang tubig sa harap ng mga bahay. Kung may nakatayo pong tao dito sa kalsadang ito sa harap ng mga bahay noong kasagsagan na malakas ang ragasan ng tubig, lumubog na po. Ang baha kasi umabot sa linyang ito, kaya ang tricycle na ito lumubog din sa baha ayon sa mga apektadong residente. Ayon sa mga residente, sandaling umulan alas 6 kagabi. Kaninang madaling araw nang biglang bumaha roon. Mga kapitbahay po namin nagsisigawan na po na baha na. Tapos po makikita na namin bigla-bigla na rumaragasa yung tubig dito sa amin, biglang tumataas. Yung buntis nga po dun sa may baba namin natutulog. Bigla pong napapabalikwas, tas pinag-aangat na basa na po yung mga Dorabox nila, yung mga gamit ng baby niya, kabuanan niya pa naman po ngayon. Yung tubig po bula-bula ang pumapasok dito sa amin. Kaya pagbaba ko, bigla na lang tumaas. Pahirapan daw ang paglikas. May ilan na sa bubong na dumaan dahil lubog ang unang palapag ng kanilang bahay. Sobra pong hirap kasi pagka yung natutulog ka na po, bigla ka pong magugulat dahil ganun po yung nangyayari sa amin. Yung mga anak ko po, pinagigising ko po. Tapos sabay po kami nagsipagtakbuhan sa may bubong namin. Kasi po sobrang lakas na po ng tubig sa sobrang trauma namin nung nakaraan. Wala na kaming natirang gamit. Hindi raw ito ang unang beses na nangyari ang insidente sa lugar ayon sa mga residente. Hinala nila galing ang maitim na tubig sa kalapit na landfill kaya umaalingasaw ito.
Sinusubukan pa namin na kunan ng pahayag ang kumpanya na go-operate ng landfill. Nananatili muna sa evacuation center ang ilang lumikas na residente. Meron tayong 16 families, saka 54 na individuals yung nasa evacuation po natin ngayon. Meron tayong isang buntis, saka 2 senior citizen po. Mariz, yung nakikita ninyo ngayon na iyan yung ilan sa mga apektadong bahay. Wala na gaanong baha, humupa na. Pero doon sa ibang parte nitong lugar na to, no, baha pa rin. Yung mga loob ng bahay ngayon, putik ang problema ng mga bumalik na residente. Wala raw silang naisalbang kahit na anumang gamit. Nangangamba sila ngayon sa epekto sa kanilang kalusugan ng maitim at mabahong tubig na pumasok sa kanilang mga bahay. Hiling nila agarang aksyon mula sa kumpanya na nag-ooperate ng sinasabing landfill at mabilis na tulong mula sa lokal na pamahalaan. At yan, ang unang balita mula rito sa Rodriguez Rizal. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Iimbestigahan ng Tri-Committee ng Kamara ang mga questionable umanong flood control project. Pero tutol dito si Presidential Son at House Majority Leader Congressman Sandro Marcos dahil aniya bakit mag-iimbestiga sa issue ang Kamara gayong pinaghihinalaang sangkot ang ilang mambabatas. May unang balita si Maki Pulido. Nang manalasa ang magkakasunod na bagyo at habagat sa Visayas nitong Hulyo, binaha ang Iloilo City kung saan may namatay, gayon din sa Oton at iba pang bayan sa probinsya. Sinisi ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang anyay mga palpak na infrastruktura, hindi tapos na mga proyekto at ghost o nawawalang flood control projects. Aabot anya sa 4 na bilyong piso ang halaga ng mga ito sa loob lang ng 2 taon. Yung iba hindi namin makita kasi sometimes sa projects naka-specify lang, naka-general lang, slope protection for Iloilo or walang specific address. So kaya hindi din kami makabigay ng specific kung ano ba details kung paano na or kamusta na yung project. 2 sa mga kumpanyang nasa likod ng mga proyekto ay kabilang sa 15 kumpanyang pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na naka-corner ng 20% ng mga pondo para sa kontrabaha sa buong bansa. Sila ang St. Timothy Construction Company at Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na naawardan din ng tig mahigit 7 bilyong piso. Sabi ni Mayor Treñas, sa Iloilo City, 600 million pesos na ang kabuuang project cost para sa 4 na flood control project ng St. Timothy at Alpha and Omega. Pero wala anya sa project description ng 2 proyekto kung saan itatayo ang mga ito, habang ang 2 walang ginagawang proyekto sa nakalistang lugar. Ang Iloilo City District Engineering Office ng DPWH ang implementing agency ng mga naturang proyekto. Kinakalampag pa ng City Hall ng DPWH para makakuha ng ibang detalye. Kaya ghost talaga kasi hinahanap natin, hindi natin mahanap. Nagtatago. Kaya, or maybe, with the help of DPWH, they can locate this and they can explain to us kung saan ba at makita na natin yung ghost. Baka buhay pala. Sa SEC General Information Sheet ng St. Timothy at ng Alpha and Omega, ang gusaling ito sa Pasig ang kanilang office address. Pero ang pangalan sa labas ng gusali ay St. Gerard Construction. Kahit ang St. Gerard, may questionable rin umanong proyekto sa Iloilo City, ayon kay Mayor Treñas. The St. Gerard project, according sa barangay captain, na andun was to have an esplanade. Instead daw mas mataas daw yung esplanade, mas bumaba. Parang not according to specs. Sinubukan uli namin kunin ang pahayag ng mga kumpanya pero hindi pa rin sila nagbibigay ng pahayag. Ang mga questionable umanong flood control project iimbestigahan sa Kamara ng Tri-Committee, ang Public Accounts, Public Works at Good Government. Pero hindi pabor dito ang Presidential Son na si House Majority Leader Sandro Marcos. What do you say about criticisms that the House doesn't have the credibility to conduct its own investigation into flood control projects? I actually agree. There are I agree. Dozens of contractors. Why, sir? In what way, Majority? Why would a body investigate itself? Kabilang daw kasi sa pinaghihinalaan ang ilang mambabatas. I think we shouldn't get ahead of ourselves. Although the House, I believe, should assist in being able to identify where the anomalies are, I think it will be primarily the prerogative of the executive to be able to identify
where these anomalies lie, given the fact that, again, the accused, so to speak, is within the legislature. Kaya sabi ni Quezon Representative at House Senior Deputy Speaker David Suarez, isang independent body ang mag-iimbestiga. We need a third party to look into it because, mag-Congress kasi mag-imbestiga, sasabihin na we're investigating ourselves. So dapat talaga may third party na mag-iimbestiga. Are you open to a third party investigation of the House and its possible ties to contact? I don't see anything wrong with that. Pinatawag na House Committee on Public Accounts ng DPWH para magbigay linaw sa issue. Pero kwinestyon ni Navotas Representative Toby Chanco ang jurisdiction nito. Kasama tayo sa tinitingnan dito. Dahil wala namang magiging kalokohan dito kung hindi napondohan. At yung budget nanggaling sa Kongreso. So Mr. Chair, gusto ko lang siguraduhin na talagang sinusunod natin ng stricto ang ating rules. Hindi po ba dapat ang committee na sumasakop dito ay yung good government and mas shoot siya doon? Yung pong Committee on Public Accounts principally is a committee assigned to the minority. Opo. And the minority would like to be very relevant on current issues. Okay. Kung hindi po nagpatawag ng meeting yung Committee on Good Government, kami po inunahan na namin. Hindi pa napag-uusapan ang tungkol sa flood control projects. Hinimay muna nila ang problema sa baha. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. 6.793 trillion pesos ang panukalang national budget para sa 2026. Kasama sa mga pinaglalaanan ng pondo ang 20 pesos na bigas program at mahigit 270 billion pesos para sa flood control project. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Na-turn over na ng Department of Budget and Management o DBM sa Kamara at Senado ang National Expenditure Program o hinihinging budget ng ehekutibo para sa 2026. Umaabot ito ng 6.793 trillion pesos, mas mataas ng 7.4% kumpara sa 6.326 trillion pesos ngayong 2025. Alinsunod sa konstitusyon, pinakamalaki ang para sa Department of Education na nasa 928.5 billion pesos. For the first time, the budget for basic and higher education has been increased monumentally to meet UNESCO's recommended education spending target of at least 4% of the country's GDP. Sunod na pinakamataas ang hinihinging budget para sa Department of Public Works and Highways na nasa 881.3 billion pesos. Mahigit 270 billion pesos dyan ay para sa flood control projects. Hiwalay pa ang mahigit 2 billion pesos para naman sa flood control projects ng MMDA. 320 billion pesos naman ang hinihingi para sa Department of Health, kasama na rito ang para sa PhilHealth. Halos 300 billion pesos naman ang hinihinging pondo para sa Department of National Defense. Sa mahigit 10 billion pesos naman na hinihinging confidential at intelligence funds, pinakamalaki ang mahigit 4 na bilyong piso para sa Office of the President. Ito po ay bumaba from the GAA ng 1.35 billion pesos or 11.18%. On the part of the House, we'll assess it. There are certain agencies and offices that are allowed to have confidential intelligence funds based on necessity. Walang hinihinging confidential funds para sa Office of the Vice President, pero mas mataas ang total allocation para sa opisina kumpara sa 2025 budget nito. Halos 240 billion pesos ang hinihingi para sa agrikultura, kasama ang 10 billion pesos para sa 20 pesos kada kilong bigas. Sa 227 billion pesos namang hinihinging budget para sa social welfare, hindi nakasama ang AKAP o ayuda para sa kapos ang kita. May natitira pa pong pondo for 2025 and like I mentioned a while ago, we receive a total of 10 trillion pesos na proposal from agencies. And given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama.
We will open the bicameral conference committee on the budget to the public and to the media. Habang nagkakaroon ng budget briefing, magkakaroon rin tayo ng tawag ko dito hearing with budget experts and civil society organizations. Pwede silang mag-suggest, no? Para may sapat na panahong suriin ang budget, inurong ang pag-adjourn ng Kongreso mula October 3 patungong October 10. At kasunod ng utos ng Pangulo na huwag nang baguhin ang hinihinging budget ng ehekutibo. That is a mutation of the NEP or that is become too far off from the NEP. As Majority Leader, I won't allow it to happen. In the coming weeks, we will review every page of the net expenditure program guided by one question. Makakabuti ba ito sa ating mga kababayan? Nanawagan na rin ng Pangulo na madaliin ang pagpasa sa panukalang budget. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Sa gitna ng papatrolya ng Philippine Coast Guard sa Himpapawid malapit sa Bao de Masinloc, umaligid ang fighter jet ng China. Ilang beses pa silang ni-radio challenge ang Chinese vessels. May unang balita si Chino Gaston. Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng Maritime Domain Awareness Flight sa bandang Baho de Masinloc nang biglang lumitaw ang kulay gray na Chinese J-15 fighter jet na ito. Unang tumabi ang fighter jet sa PCG aircraft sa layong 500 feet na para bang inoobserbahan ito. Habang tayo papalapit ng Baho de Masinloc ay napansin natin ang pagdating nitong Chinese fighter jet na higit kumulang 20 minuto nang umaaligid at umapalibot sa patrol aircraft ng Philippine Coast Guard. Ito raw ang unang beses ngayong taon na gumamit ang China ng fighter jet para mag-intercept ng patrol aircraft ng PCG. Kalaunan, umalis din ang Chinese fighter jet. Hindi raw masabi ng PCG kung may kinalaman ang bagong taktika ng China sa nangyaring salpukan ng mga barko ng Chinese Navy at Coast Guard habang tinataboy ang BRP Suluan sa Baho de Masinloc noong Lunes. I don't want to speculate that this is a response of what had happened last Monday. But one thing is clear, no? Every time we conduct an MDA flight over BDM, they're also harassing and endangering the safety of the Coast Guard aircraft. Ilang beses nakaranas ng radio challenge mula sa Chinese vessels ang PCG patrol aircraft na ang misyon ay magpatrolya sa BDM at hanapin ang nasirang CCG-3104. Hindi na namadaan sa lugar ang nasirang barko maging ang nakabangga nitong PL-8 Navy Warship 164. Pero nakita naman namin roon ang dalawang barko ng Amerika, ang US Littoral Combat Ship na USS Cincinnati at Arleigh Burke-class US Destroyer na USS Higgins na binubuntutan ng dalawang barko ng Chinese Navy. Maging ang mga Amerikano nire-radio challenge ng mga Chino. Sa isang pahayag, sabi ng Southern Theater Command ng China, tinaboy daw nila ang mga barko ng Amerika na wala raw paalam na pumasok sa lugar. Sa ginawang ito ng Amerika, nalabag daw ang kanilang soberanya at seguridad at pinahina raw ang kapayapaan sa South China Sea. Tugon ng United States 7th Fleet, hindi totoo na itinaboy ang kanilang barko ng China. Naroon daw ang kanilang mga barko sa isang Freedom of Navigation Operation alinsunod sa international law. Dinidepensahan daw ng Estados Unidos ang kanilang karapatan na lumipad, maglayag at mag-operate sa anumang pinahihintulutan ng batas, bagay na hindi umano mapipigilan anumang sabihin ng China. Kalaunan, nilisan rin umano ng USS Higgins ang bahagi ng South China Sea na labis umanong inaangkin. Dagdag pa ng US 7th Fleet, araw-araw ang kanilang operasyon sa South China Sea at may koordinasyon sa mga kaalyado na may katulad na panindigan na isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Sabi naman ng Philippine Coast Guard, the Philippine government is supportive of the freedom of navigation. We need to make sure that all of our deployments, whether you are People's Republic of China or members of the like-minded states, your behavior and operation in the South China Sea or any other parts of the world should always be guided. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News.
Kinondena ng ilang bansa ang panibagong insidente ng panghaharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Tinawag ng Amerika na reckless ang kilos ng China kaya nagkabanggaan ang dalawa nilang barko nitong Lunes. Ikinabahala naman ng Australia ang anilay unprofessional na ginawa ng mga Chinese vessel. Idiniin nilang kailangan respetuhin ang international law, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Nababahala rin ang New Zealand sa anilay pattern ng mga mapanganib na aksyon sa South China Sea. Nananawagan sila ng mapayapang resolusyon sa tensyon sa rehiyon. Ang Japan naman, binabatikos ang anumang aksyon na nagpapalala raw sa tensyon at nagdulot ng peligro sa mga sakay ng barko. Samantala, epektibo na sa September 11 ang kasunduan ng Pilipinas at Japan na magpapalakas sa security cooperation ng dalawang bansa. Sa ilalim nito, magkakaroon ng joint exercises ang mga sundalo ng Pilipinas at Japan. Magtutulungan ang dalawang bansa sa disaster response at sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region. Alright, another milestone for Asia's multimedia star Alden Richards. Kinilala ang Stars on the Floor host bilang isa sa Men Who Matter 2025 ng isang magazine. Wow. Masaya at very honored daw si Alden sa recognition. Well, binibigyan halaga raw kasi nito ang ginagawa niya sa loob at sa labas ng showbiz. Mission daw niya talaga ni Alden na makagawa ng pagbabago at mag-iwan ng marka na maalala ng mga tao. Sarap lang sa pakiramdam kasi parang nagbubunga lahat ng yung mga works ko behind the camera and I never really wanted credit for that. I'm in my legacy building stage and that's the reason why I keep on doing what I'm doing regardless of the circumstances ahead because my vision is to make a difference in the community, most especially to help everyone in need. Showbiz chika, na-curious ang netizens sa TikTok post ni PBB Celebrity Collab Edition big winner, Mika Salamanca. May kita sa video ni Mika with her big winner duo Brent Panalo habang ginagawa ang mirror trend sa iba't ibang locations. May caption pa yan na, end of an era. Hira tuloy ng Breka shippers, kinilig sa video pero nalungkot sa caption. Aww. Medyo nga, ba't ganon? May natitipuhan ka ba sa mga housemates? Yes or no? Naantok ako. Para siya yung kukuryente sa tanong. Naantok ako. Well, I think everyone knows naman na about this. Kasi since first week nasabi ko na, di ba? Yes or no? Answer it first. Yes. Yes? Yes. Sino? Sinabi ko na nga. Ay, sinabi niya na nga na. I-replay na lang dun sa bahay ni Kuya, guys. Okay. Ikaw. Ano nga tinagot mo? Sinagot ko na, sinabi ko ngayon lang. Sabi ko, ikaw. Ay, kuya, totoo. Sabi pa siya ng totoo. Ang bait niyan, si Will, nakasama ko yan eh. Sobrang bait niyan. At yan naman ang nakakakilig na pagsalang ng PBB Collab Edition. Second big placer, Will Ashley sa Will You Lie episode ng YouTube channel ni Mika. Tila hindi pa agad na-catch ni Mika ang pag-amin ni Will, pero confirmed na nag-yes. According to the polygraph examiner, sabi ni Mika, ang pagkakagusto sa isang tao ay paghanga lang naman daw. Pero banat ni Will, huwag ka nang mag-explain. Nagmumukha kang defensive. Matatandang inamin ito ni Will kay ex-PBB housemate Emilio Daes sa gitna ng kanilang boys' night out sa loob ng bahay ni Kuya. Ayan! Wow, kilig much. Love it. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.